BP Sara, masyado pa talagang bagito. Sa aking palagay ay kinulang pa siya sa kanyang mga analysis, obserbasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya na hindi niya namalayan dahan-dahan na pala siyang tinutulak o sinisipa upang pabagsakin. Madali siyang maniwala sa mga taong nagsusuot ng maskara o mapagkunwari, dinadaan lang sa pangiting-ngiti pero hindi niya alam na ito ay may hidden agenda na pala laban sa kanya. Ang ahas, magpakailanman ay ahas pa rin. Magmula nang naninilbihan siya bilang vice-presidente ay madalas siyang napapaikutan ng mga Marcoses. Si Sandro, si First Lady, si PBBM, si Martin at si Aimee na hindi niya alam sa likod nito ang kanilang mga ngiti ay may sinasabi. Ang bawat galaw ng ating vice-presidente pinag-aaralan na pala upang targetin ang kanyang kahinaan at tuluyan na itong bumagsak. Kaya dapat na siyang dumistansya sa mga Marcoses. Sana naway lagi siyang magkaroon ng komunikasyon sa kanyang ama upang mas mapalawak pa ang kanyang kaalaman sa politika. Dahil nakilala natin si Tatay Digong na magaling at eksperto pagdating sa mga strategy. Kahit ito tinawag ng mga dilawan o mga kalaban na bully, pero may karisma pa rin. Kaya mas lalo siyang minahal ng taong bayan. Unlike kay Sara na hindi siya good talker, napakaseryoso niya. Nakabaliktaran sa kanyang ama. Nabudol nga ba si BP Sara ng ating Pangulo? Sa halos 3 sangay ang hinahawakan ni BP Sara ay nag-cause ito for being fully occupied sa mga alituntunin sa kanyang sanay. At personal itong pinangangasiwaan ang magpintora sa loob ng paaralan. Kung ating makikita ang isang video na ang ating Pangulo at Vice Presidente ay naglaan ng oras ang magsilbi sa ating mamamayan. Pero bakit laging nakabuntot si PBBM kay BP Sara na hindi naman niya ito sangay? Ito ay sangay ni BP Sara ang Department of Education. Ang tanong, bakit nga ba? Well, kung magaling kayo sa inyong mga kaisipan, comment down. Sa aking palagay, ay pinaglalaruan niya si Sara ang magpakita ng kabutihan. Pang sa ganun, ay hindi mapaghinalaan. Ito ay aking opinion lamang. Maaring tama ako o maaring mali din ako. Kayo, ano sa palagay nyo? Maaari ding sabihin, kaya ginawa niya ito dahil malaki ang utang na loob niya kay BP Sara upang maging Pangulo. Na ang umano'y hidwaan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez sa departure briefing ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong Martes papuntang Malaysia para sa kanyang 3 araw na state visit. Nakitang masayang magkasama si BP Sara at Speaker Romualdez habang kasamang naglalakad sina Pangulong Marcos Jr. at First Lady Araneta Marcos. Nakahawak pa sa braso ng mambabatas ang Vice Presidente habang patungo sa lugar kung saan isasagawa ang departure briefing ni PBBM. Nauna nang umugong ang mga balita sa umano'y hidwaan ng dalawa dahil sa issue ng politika. Tila natapos. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.